May mga patient kasi, even after menopause, they still experience the symptom. Diba? Tapos na yung regla, pero meron pa rin siya palpitation, nag-hot flashes, etc. Can we still point it to hormonal change? Yes, you can, but the one thing that you have to do is make sure that it's not another problem. Kasi minsan ang nangyayari, lahat ng nararamdaman natin, sinasawalang bahala natin, di ba? Parang sinasabi natin ay it's part of getting old. Yung hindi natin pagtulog, yung hindi na maayos na pagkain, yung mga mood swings natin, especially if it refers to the heart, yung mga palpitations, mga ganyan, you cannot always attribute all those things to your perimenopausal changes that happens. Siguro mas maganda, you consult an OB, and then if the OB will be able to rule out na wala kang problema, then that's the time you need Dr. Cynthia for you to be able to further work out kung ang problema ba ay totoong nasa puso or hindi. Kadalasan kasi, the urgency of seeing a cardiologist is there. Mas gustong magpatingin sa cardio more than the OB. Bakit? Kasi mas takot silang mamatay, magkasakit sa puso, ma-stroke, etc. Pero sa OB, okay, chill-chill lang yan. Hindi sasabihin na OB may mangyayari sa'yo. Pero sa cardio sila nagpupunta kasi nga, takot sila na baka may sakit sila sa puso. So, it's not bad. Tama po yun. No? Tamang pumunta ka sa cardio to rule out organic cardiovascular disease. Pero it's good thing that we have such kind of a forum, no, na nakikita sa social media para at least yung mga babae hindi na natatakot. Kadalasan kasi they are fearful na baka nga sa puso ito. But once you already determine na baka hormonal to, parang mas nakakalma sila. Tama ba ako? Nakakalma yung mga babae pag napag-usapan, it's hormonal, it's hormonal. Pero yung sinasabi ko na nag-menopause na, tapos na yung regla, 55, 56, but they still feel different. Palpitation, hot flashes, will still be hormonal, pwede, pero kailangang alamin mo na hindi cardiovascular kasi that's beyond menopause. So may chance ka nang magkaroon ng sakit sa puso pag po nag-menopause. Diba? That's what we're really advocating. Maaga pa lang, alamin mo, risk mo. Pag nakita mo, i-control mo kasi by the time that you are into menopause, nasa high risk ka na for cardiovascular disease. Now, marami ring tanong pala sa social media, meron bang gamot? Kadalasan yan, ano po bang pwede namin gawing medicine, supplement to prevent the perimenopausal hot flashes, palpitations? Ang laging tanong ay, kailangan ba namin ng gamot pag nakakaramdam kami ng mga ganong simptomas? Actually, it's always a case-to-case basis. Since I said a while ago, it's supposed to be a normal thing that happens when you age, di ba? Eventually kasi, hindi mo kailangan lahat ng nararamdaman mo ay kailangan may gamot. You can always do something like change your lifestyle probably. Kain ka ng mga pagkain na mataas din, pwedeng mag-provide ng estrogen. Yung kagaya ng tofu, ano ba mataas sa estrogen? Legumes yun. So you change your diet, that can be. Yung mga problema naman sa hot flashes, that only starts dun sa perimenopausal stage. Eventually nawawala po siya. Hindi ko po alam kung napansin nyo yon, pero ang onset kasi ng hot flashes nangyayari yan, mapapansin nyo pag nag-i-irregular na yung regla nyo. Kahit nasa aircon na room kayo, pinagpapawisan kayo, or early in the morning paggising sa umaga, yan, dun kayo pinagpapawisan. But eventually, the hot flashes would go away. So I don't think you will be needing medication for such thing unless may mga patients po talaga na magkukonsulta na, Dok, bakit ganun? Paggising ko pa lang sa umaga, as in basang-basa yung damit ko sa pawis. Ganyan. So yun yung mga pasyenteng pangangailangan po ng gamot. Pero kung sa kagaya natin na natotolerate po natin yung signs and symptoms, I don't think we need to take medications for that because that's supposed to be going to be normally happening to you. Kasi po ang palpitation, simptomas. So, hindi siya sakit. So, ang palpitation ay simptomas na pwedeng makita sa lahat ng kondisyon. Pwede sa heart, pwede sa heartburn, pwede rin anxiety. Kaya importante, tinitingnan yung mga accompanying symptoms. Ibig sabihin, yung kasama ng palpitation. Example, yung bang palpitation na yon nararamdaman mo kailan? Umaga, gabi, or any time of the day. Ito ba ay mas nafe-feel mo sa gabi pag nakapahinga ka na or pag may ginagawa ka? So, depende po sa okasyon. So, how would you know kung ito ay heartburn? So, after eating, naramdaman mo nagpalpitate, malamang it is due to GI, gastrointestinal.
pwedeng GERD. Pero out of nowhere, nakaupo ka, bigla ka nagpalpitate, tapos parang masakit ang dibdib mo, hirap ka mahinga, malamang it may be cardiac in origin. So depende po sa sitwasyon. So it's not always when you say palpitation cardiac, hindi. So kailangan alamin ano ba ang nag-cause, ano ba ang okasyon, sitwasyon that brings about the palpitation. So you need further history, PE, kakausapin ka para malaman mo anong naging dahilan sa ba't nangyari yun.